Sana po gumaling na at lumit na rin ang tiyan ni mama at umaba pang buhay niya at matanggap akong OPD encoder sa may Tondo Medical Center. Makasampa ng barko si Papa, tumamat manalo ako ng mega jackpot sa 655 Lotto. Nagkaroon kami ng negosyo at kotse next year. At mapagawa pa namin ang bahay namin. Matupad lahat ito. Hirayo Manawari. Amen. The Toolbox Production with Baba Yaga Pictures. Ajahn Palma Toy Play Presentation present. Star Season 8, The Phantasmagoraus created by Johnny Palma. Hashtag now play. At may nabalita rin kami. Nabalitaan pa kami mga kosa na ang kartel din daw ang kumukuha sa mga bunga ng punong tinatanim natin dito sa loob upang gawing itong droga at binibenta ito sa bayan. May solusyon ka na ba, kosa, kung anong gagawin natin? May naisip na akong kosa. Mag-organize tayo at ang mga ibang kasama natin para mapigilan ng kartel ng pagdadala ng droga dito sa bilangguan. Ang gagawin natin? Need natin gumawa ng barkada sa loob. Paano yan? Sobrang lakas ng mga kartel, marami silang armas. Di magpapasok tayo ng mga illegal na sandata dito sa loob, tulad ng mga patalim, para pang protection natin laban sa mga kartel. Okay, sabihan mo ating mga ibang kakosa magsipaganda sa gagawin nating organisasyon at kilos protesta dito sa loob, pati na rin sa barikada. Okay, sige, kosa. Mukhang may kakaiba matapos na dumating. Yung nga rin napansin ko Tara, makibalita tayo sa loob kung anong meron. Mukhang di natin kailangan makibalita. Bakit? Ang balita dito sa loob, makikita naman natin dito sa labas Mukhang mapang-aabot tayo ng mga bilanggo at mukhang magkakaroon tayo ng labanan sa pagitan ng magkabilang grupo pag nagpilit tayo pumasok. So alam na rin na nagbabaksak tayo ng droga dito sa loob. Mukha nga. Ito pa lang ang pinakamalaki nating supplier, ang bilangguan. Mukhang kawawa tayo dito mukhang magiging kawawa tayo dito kapag pilit nating binaga ang mga bilanggo sa loob. Tara, pag-isipan mo natin gagawin natin bago tayo pumasok. Sige. Nagpang-abot ang dalawang grupo, ang mga kartel laban sa mga bilanggo, at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Hoy, Ani! Dalawa ang patay sa hanay ng mga bilanggo at 10 naman ang patay sa hanay ng mga kartel. Mukhang di natin kakayanin ang persa ng mga bilanggo. Marami ng patay sa hanay natin. Ang gagawin natin, di umatras na tayo. Ayaw mo siyang manalo ngayon. Malaga, buhay pa tayo at hindi pa nauubos ang ating mga ibang kasama. Okay, sige, sabihan ko silang atras na tayo. Kosa, narinig nyo bang magandang balita? Bakit ano yun? Napatras na daw sa takot ang mga kartel at mukhang nanalo tayo mga bilanggo sa laban na to. Maganda kung ganun. Kaya mo silang umatras. Pero sa palagay ko, babalik din sila na hindi magtatagal. Pero yun ang dapat natin paghandaan, ang kanilang muling pagbabalik. Tama ka dyan mga kosa. Teka, sino kayo? Kami ang mga armadong
lalaki na inupahan ng iyong among congressman at mga fake contractors. At anong gagawin niyo sa akin? Inutos sa amin na patayin kayo. Ito'y matapos mong makitang nag-uusap ang iyong among congressman at mga fake contractors tungkol sa flood control project ng California. Hindi nyo ba alam ang position ko? Isa akong secretary at personal assistant ng isang congressman. Alam po namin yun, ma'am. Pero napag-utusan na kami ng iyong among congressman na patayin ka kahit na ikaw lang personal assistant niya at secretary. Wag. Ang gagawin natin sa kanya, boss, di walang awa natin siyang papatayin. Opo. Oo naman, walang awa natin siyang papatayin ngayon. Colonel, bakit ano yun? Captain, anong lumalabas sa investigasyon natin tungkol sa ginawang walang awang pagpatay sa personal assistant ng isang congressman? Yan ang hindi pa po namin masagot sa ngayon, Captain. Dahil patuloy pa nag-iimbestiga ang buong Royal Navy Academy tungkol dyan sa ginawang pagpatay na yan. Pero wag kayong mag-alala, may aatasan na ang tauhan natin na lulutas niyan. Sino naman yan? Walang iba kundi si Cadet Agent Diego de la Vega. Magaling ng batang yan. Super Agent Cadet Diego de la Vega. Kaya ako namin pinatawag ngayon. Gusto ko sana namin bago kami buwaba sa pwesto bilang Director ng Academy at Superior General ng Navy, ay aatasan ka namin na isa-isa mong arestuin at ikulong ang mga congressman at fake contractor na may kinalaman sa maanumalyang flood control project at need mo silang iharap sa presidente. Huwag kayong mag-alala, Director at Superior General. Agad akong kikilos sa tulong ng aking katauhan at bagong alias na si Zoro. Isa-isa ko silang aarestuin at huliin. Okay, sige. Mag-ingat ka, bata. Ayan, matapos ko magbihis at magpalit bilang si Zoro, need ko naman hanapin at huliin bilang Zoro ang mga congressman at contractor ng flood control project na may kinalaman sa korupsyon at sabay ikulong sila para hirap sila sa Pangulo. Alam mo kanina, pupunta ka dun. May bumaksak ng aso. Mga walang hiya kayong mga congressman kayo at mga contractor. Pinahirapan nyo pa akong maghanap sa inyo at huliin kayo. Bakit, ano bang gagawin nyo sa akin? Sa amin, bakit nyo kami hinulit kinulong? Di ano pa, di haharap kayo sa Pangulo para mapagbayaran yung mga kasalanan na ginawa sa ating bayan. Dahil ninakaw nyo at ginastos sa mali ang pondo galing sa mga buwis ng mga ordinaryong mamamayanan. Agent Diego, dahil sa iyong katapangan at husay at maagang pagkilos sa ginawang paghuli at pag-aresto sa mga fake contractor at congressman na may kinalaman sa mga anomalyang flood control project ng California, ay labis kaming natutuwa sa iyo bilang mga superior mo at bilang gantimpala sa iyo. Bago kami magbitiw sa aming mga posisyon at pwesto, pinapayagan ka namin gamitin ang iyong code name at maskara ni Zoro kahit sa labas ng academy bilang protection mo at bago mong anyo bilang isang bayani. Maraming salamat po, sir. Okay. Bumalik ka na sa iyong duty.
Zoro. Maraming salamat po talaga, sir. And the legends continues.